you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, here come Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord, and blessed be the name of Jesus Christ of Nazareth. We praise you and we worship you, God. Through the years you made it clear that the time of Christ was near, though the people could not see what Messiah to thee. Though your words contain the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Elkam Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Elkam Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. Hallelujah. We praise you, Father in heaven. We glorify your holy name, Jesus Christ of Nazareth. And we welcome you, Holy Spirit. Take over in this place and in our heart, O Lord. We pray. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli na naman kami nagkakatipon sa iyong banal na presensya. Umaasa, nagtitiwala, nananalig at sumasampalataya sa iyong banal na makapangyarihang pangalan. Salamat po sa biyaya ng kaligtasan at salamat o Diyos sa patuloy mong paggabay sa aming buhay. Dalangin namin, Ama, na sa hapong ito, kumilos ka ng may kalakasan. Muli mo kaming abutin at muli mo, Panginoon, na kami kausapin. Gamitin mo ang likod mo mightily, boldly and powerfully, kasama ang iyong mga awit. At Diyos, nagtitiwala kami sa iyong katapatan. Sundan ito ng tanda, himala at kababalaghan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ating purihin ang Panginoon.
lakas at pag-asa, naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Sa hirap man at ginhawa, itaas ang kamay. Si Kristo tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, 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 ibigay natin yung pinaka-the best, pinaka-mainam, pinaka-malakas. Sabay sigaw. Welcome, Holy Spirit. Take over in my heart. Purihin natin ang Diyos. Sabi ko, purihin natin ang Diyos. Our healing message for this afternoon is taken from Luke chapter 9, verses 11 to 17. Lucas, Kabanata 9, talata 11 hanggang 17. Ganito po ang nasusulat. Noong panahong iyon, sinundan siya ng mga tao. Nang malaman ito, at malugod naman silang tinanggap ni Jesus. Nagsalita siya sa mga tao tungkol sa kaharian ng Diyos at pinagaling niya ang mga may karamdaman. Sino sa inyo may karamdaman? Pagagalingin tayo ni Yahweh El Shaddai. Nang malapit nang lumubog ang araw, nilapitan siya ng 12 at sinabi nila, paalisin na po ninyo ang mga tao upang makahanap sila ng makakain at matutuluyan sa mga nayon sa paligid. Nasa liblib na lugar po tayo. Ngunit sinabi niya, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot naman ang mga alagad, wala po tayong pagkain, kundi 5 tinapay at 2 isda. Bibili po ba kami ng pagkain para sa lahat ng taong ito? Halos 5,000 ang mga lalaking naroroon. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, paupuin ninyo ang mga tao ng 50. Pinaupungan nila ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingin sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Kayo ba'y marunong magpasalamat sa Diyos? Paano ang paraan sa pagkakaloob ng inyong offering mamaya? Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at isda at ibinigay sa kanyang mga alagad
upang ipamahagi sa mga tao. Silang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na pagkain, nakapuno pa sila ng 12 kain. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Taas niyo po ang inyong mga prayer request. Yan yung pagpapasalamat sa Diyos. Taas po natin. And blessed be the name, blessed be the Lord God Almighty. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. And I will lift your name on high. I choose to lift your name. I, like a banner in the sky, and I will lift your name on. Blessed be. And is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Who reigns forevermore. Who reigns forevermore. Iwagayway ang mga prayer requests. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat po sapagkat mainit ang panahon. Dahil kami buhay at umaasa kami kapag kami lumamig,
kami patay. Pero salamat, sapagkat kami may buhay, nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat at inaangkin na po namin na kaming lahat ay answered prayer at ibabalik mo ang aming mga alay at handog depende sa iyong pamamaraan. Sa ngalan ni Jesus, anong sagot? Okay, let us give thanks with a grateful heart of Jesus. Kolektahin na po ang mga prayer requests. Yes! Let the poor because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give you thanks and praise. Purihin ang Diyos. Okay, taas ang kamay nyo. Mataas na mataas. At dahan-dahang maupo. Dahan-dahan na maupo. Yan. Pagkatapos yung maupo, muling magpalakpak sa Panginoon. Okay, nahihirapan na ba kayong pumalakpak sa Diyos? Nahihirapan na. Kasi siyempre nakikita ko medyo mga senior. Baka po nahihirapan ng pumalakpak dahil mga senior. Magandang hapon po sa inyong lahat. Lahat po ng sumagot, answered prayer. Okay. So, may nagtanong sa akin, at ang tanong ay, Brother Rex, bakit umuunti ang dumadalo sa gawain ng Panginoon? Samantalaan niya noon, ang dami-dami. Ano kaya ang sagot? Ano po ang sagot? Bakit kaya umuunti ang dumadalo sa gawain ng Panginoon? Kasi po, magpo 41 years na ang El Shaddai sa August. Di ba? Noon pong mag-uumpisa ang gawain ni El Shaddai, Agosto, kagaya rin niyo po yung dumadalo, mga senior na. Karamihan po nun matatanda talaga. Ay sa loob po ng 41 years, wala na sila. Nasa langit na. Mas marami yung kinukuha ni Lord kaysa sa naaakay natin. Di ba? Kaya po, umuunti. Kaya almost 50% ng membro at attender natin mula noon, nasa langit na. Kaya pag hindi po tayo nagsipag mag-akay, tulad nyo ngayon, ilan po yung mga senior, pag hindi po tayo nag-akay ng papalit sa atin, ang matitira na lang yung medyo bata-bata pa. Ganun po ang trend. Ganun po ang ano niyan. Kaya tayo po ay kailangang mag-akay. Mag-akay. Yung bang 70 years old, aabot pa ba yan ng 120 years old? Himala na po yun. Himala po yun. Amen. Kaya po, mahalaga po yung ating gampanin bilang mga lingkod ng Diyos. Ang ating po pag-uusapan ngayon is about compassion. Sabihin nyo, compassion and proclamation. Pag sinabing compassion, anong Tagalog nun? Habag.
mercy, awa. Compassion, habag. Tapos proclamation, pagpapahayag. Kapag tayo nag-aakay at nagpapahayag, bunga po ng ating habag. Nahahabag ang Diyos kung bakit pinapahayag niya ang katotohanan. Dahil sinasabi ng banal na aklat, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Wala pong pumalakpak doon, ano? Alam nyo, ulitin ko, ano? Yung pong pagsamba ay sa puso. At nalalaman ang pagsamba ng isang tao sa pamamagitan ng inyong pagpalakpak o wala pa rin. Sa pamamagitan ng inyong pagsigaw ng papuri, sa pamamagitan ng pagsayaw kapag nag-aawitan, sa pamamagitan ng paglundag kapag lumulundag. Ang tawag po doon ay expression of worship. Kasi ang pagsamba nasa puso. So nalalaman yung pagsamba natin sa pamamagitan ng ating mga aksyon. Yung ginagawa natin. At sinasabi na ang pagsamba po ay atmosphere of God's presence. Ibig sabihin po, kapag tayo may mga aksyon na ganyan, sumasamba tayo, bumababa ang presensya ng Diyos. Kaya sinasabing in worship, there is power. And in worship, there is healing. Sa pagsamba raw, may kapangyarihang bumababa sa atin. At sa pagsamba, may kagalingang nangyayari sa atin. Kaya hindi dapat kayong magsasawang pumalakpak sa Lord. Hindi kayo dapat magsasawang sumigaw sa Lord. Kaya, lingid sa inyong kaalaman, kapag walang sawa yan, pag pauwi na kayo, biglang nawala yung sakit ng tuhod nyo. Biglang nawala yung rayuman nyo. Biglang nawala yung panlalabo ng mata nyo. Biglang nawala yung antok nyo. Sapagkat nagpupuri ka kay Yahweh El Shaddai. Yan, kaya huwag kayong magsasawa. Kung dapat pumalakpak, pumalakpak kayo ng malakas. Kung dapat sumayaw, sumayaw kayo mamaya. Kung gusto nyong umiyak, umiyak kayo mamaya. Lahat yan, expression of worship. At doon nakikita ng Diyos na kayo nga'y buhay. Mayroong taglay na buhay galing sa Panginoon. Amen. Kaya, compassion and proclamation, ito po yung ministry ni Kristo. Ito yung ginawa ni Kristo. Sabi po, sa panahon po nga ito, sa araw po ng Sunday, ipinagdiriwang po ang Feast of Corpus Christi. Ang ibig sabihin po ng Corpus Christi ay ang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sabihin nyo, Corpus Christi, katawan at dugo ni Jesus. Purihin ang Panginoon. At ang gospel po natin, Luke 9 verse 11 to 17, ay nagpapakita. It describes the miracle. Himala. Sabihin nyo, himala. Naniniwala kayo sa himala? It describes the miracle of the feeding of the 5,000. Himala na napakain ni Jesus ang 5,000 lalaki, pera pa po doon ang babait bata at mga binabae. Ang binibilang ng noon ay kalalakihan, hindi binibilang ang kababaihan, hindi binibilang ang mga bata, sapagkat ang mga kababaihan ay dapat na pasasakop. Amen. So yun po yun.
Kaya, himala po yun mga kapatid. Ha? The highlight, kung ano pong binibigyan pansin ng gospel, the highlight is about compassion and the proclamation of the word. Yung habag na pagkain ng Panginoon, ang 5,000 plus yung mga babae at lalaking bata, dahil sa habag, dahil sa awa. Di ba tayo pag naaawa, kapag nahahabag, kahit yung kakainin mo na, ibibigay mo pa? Amen. Naranasan nyo na yon? Nagawa nyo na po yon? Ibig sabihin nun, nasa inyo ang Panginoon. Amen. Pag hindi yun magawa ng tao, iba tao walang habag at walang awa, yun yung tinutukoy na wala kang puso. Ha? So, ano nangyari? Makinig kayo. Sabi puro, ng panahong yun, sinundan siya ng mga tao nang malaman ito at malugod naman silang tinanggap ni Jesus. Nung nalaman ng mga tao na nanduroon ang Panginoon, hinahabol nila si Jesus, sinusundan nila si Jesus, at sila naman ay tinanggap ni Jesus. Di ba ganun ang ginagawa ng Panginoon? Sa kabila na tayo nagkakasala, sa kabila na tayo patuloy na alipin ang kasalanan, hinahabol pa rin tayo ni Yahweh El Shaddai. Ayun, tipid na tipid ang palakpak niyo, ano? Ha? Ang Diyos, hinahabol tayo kasi ayaw niyang tayo maligaw, ayaw niya tayong mapahamak. Sinusundan niya tayo, hinahabol niya tayo, dahil gusto niyang ikaw ay bumalik, magbalik loob sa Kanya. Amen. Kaya anong sinabi roon, mga kapatid? Ha? Sinundan siya ng mga tao nang malaman ito at malugod naman silang tinanggap ni Jesus at nagsalita si Jesus sa mga tao. Proclamation, nagpahayag, nagsalita, the proclamation of the word, the proclamation of the good news. Ha? Nagpahayag, na ano sabi? Ha? Nagsalita sa mga tao tungkol sa kaharian ng Diyos at pinagaling niya ang mga may karamdaman. The ministry of the word, yung proclamation, and the ministry of healing, pagpapagaling. Kung gusto mong gumaling sa iyong sakit at karamdaman, bigyan mo ng time ang Diyos na siya ay pakinggan. Because the word of God has power. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Sinabi ng Hebreo chapter 4 verse 12, nagpapagaling ang salita ng Diyos, nagbibigay buhay ang salita ng Diyos, nagbibigay ng kalakasan, at ang salita ng Diyos na makapangyarihan ay daig pa sa inyong mga maintenance na lusartan. Kung ang iniinom nyo para i-maintain ang buhay nyo ay gamot na lusartan, higit pa ron ang salita ng Diyos. Higit pa ron ang salita ng Diyos. Higit pa ron ang salita ng Diyos. Ha? Di ko sinasabing masama yung iniinom nyo. Ang sabi ko ay mas makapangyarihan yung salita ng Diyos. Uminuman kayo ng uminom ng gamot. Kung binaliwala nyo ang Diyos, hindi kayo gagaling. Maniwala kayo. Maniwala kayo. Maniwala kayo. Sino ba ang may hawak ng buhay natin? Yung bang gamot?
Sino ba ang may hawak ng buhay natin para humaba? Yung bang gamot? Natatakot ka kapag nakalimutan mo, ay, hindi ako nakainom ng maintenance. So, ang nagme-maintain ng buhay mo, yung gamot. Hindi ko sinasabing masama yung gamot, ha? But you need to put God first in your life. Unahin nyo ang Diyos bago ang lahat. Ang hina. Unahin natin ang Diyos. Amen. Pag inihuli natin ang Diyos, nakakatakot. Pag inihuli po natin ang Diyos, baka ilagay na tayo sa kahon. Ay, hindi na uso ngayon ang kahon. Ang uso ngayon ay cremation. Susunugin ka, uunahan ka ni Satanas, impyerno. Dito pa lang sa lupa, kirinimate ka na, sinunog ka na. Kaya sabi ko, pag ako'y namatay, ayoko ng cremation. Kahit wala nang ataol, kung talaga, baluti na lang. Kaysa naman susunugin ako. Di ba? Gusto nyo ba yun? Susunugin kayo? Noong unang panahon, hindi po, against po ang simbahan yan noon. Nag-aaral ako noon sa Confraternity of Christian Doctrine, CCD. Hindi po yan ina-accept noon ng simbahan. Pero ngayon, because of business, accepted na. Noon, ang pinapayagan lang ng cremation yung may nahahawang sakit o kaya nasa ibang bansa talagang hindi kayang dalhin sa Pilipinas ang bangkay. Ay ngayon, mas gusto nilang sunugin at ilalagay na lang sa munting paso. Ang tawag doon ay urn. At pag nasa urn na, dadalhin sa columbarium. At pag nasa columbarium na, sikat nga naman, class ang dating. Pero ang nakakalungkot, baka naman tayo nasa impyerno ang kaluluwa. Saan nyo gusto? Sa langit o sa impyerno? Sino gusto sa langit? Naku, ang hina. Tanong ko muna sa inyo, hanggang anong oras ba tayo rito? Baka kung sumobra, may meeting pa daw. Ha? Hanggang anong oras ka ba tayo? Hoy, sister, halika dito. Alas 3? Yan. O, alas 2 na. So, ilang minutes na lang, ha? So, tandaan nyo po, I have 3 lessons that you need to take home. Mayroon po akong 3 lesson o aralin na dapat yung iuwi ngayon. Ha? 3 aralin o 4 pala, 4 na aralin na dapat yung iuwi ngayon. At isabuhay. Ha? Unang aralin. The first lesson that we need to know and to bring it home, dalhin sa bahay at isabuhay ay faith in God. Sabihin nyo. Pananampalataya sa Diyos. Ulitin nyo. Pananampalataya sa Diyos, hindi sa gamot. Okay? Ang pananampalataya dapat una sa Diyos, minsan nababaliktad. Ha? Mahalaga ang pananampalataya sa Diyos. So sabi ng verse 12, makinig kayo. Sabi ng verse 12, nang malapit ng lumubog ang araw, nilapitan siya ng 12 at sinabi. Ito ang sabi ng mga apostol. The 12 disciples na tinawag na apostol. Kasi sila'y humahayo. Ha? Ang sabi niya rito, paalisin na po ninyo ang mga tao upang makahanap sila ng makakain at matutuluyan sa mga nayon sa paligid. Nasa liblib na lugar po tayo. Ang tao may pananampalataya at alam nilang kasama nila sa Jesus, hindi ka matatakot, hindi ka mababalisa, hindi ka mag-aalala. Kapag kasama natin ang Panginoon, walang kabalisahan sa taong nananampalataya at kasama niya ang Diyos.
Naisip kaya yun ng mga alagad na si Jesus kasama nila doon? Pagkatapos sasabihin sa Panginoon ng mga alagad, Panginoon, pauwiin na po natin yung mga tao. Liblib pong puok ito. Wala po silang matutuluyan. Sumang-ayon ba si Jesus? Hindi. Bakit? Tinuturuan ng Panginoon tayong lahat, hindi lang ang maalagad, na dapat tayo'y manampalataya sa Diyos, magtiwala sa Diyos, at umasa sa Diyos. Sa Diyos tayo manampalataya, sa Diyos tayo umasa, at sa Diyos tayo magtiwala. Ilan sa atin ang kapag katapusan na ng buwan, takot na takot kasi ang daming bayaran. Natatakot sa end of the month, pero sa end of the world, hindi natatakot sa katapusan ng mundo. Dahil sa kawalan ng pananampalataya kay Kristo, alipin tayo ng takot, alipin ng pangamba, alipin ng problema, alipin ng alok ng sanlibutan. At kapag alipin, hindi tayo kabilang sa sambahayan ng Diyos. Kaya ano sabi ng Panginoon? John 14 verse 1. Oy, makinig dito ang tingin. Yan, alam ko naman po itong oras nyo ay talagang delikado. Dapat kayo natutulog ngayon eh. Ano sabi ng John 14 verse 1? Huwag kayong mabalisa. Sabi ni Jesus, huwag kayong mabalisa. Manaligan niya kayo sa Diyos. At manalig din niya kayo sa akin. Amen. Mananalig kay Kristo, mananalig sa Ama, sa Diyos. Sabi ni Jesus, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. At kung magkaganon, paroroon ako. At ipaghahanda ko kayo roon ng inyong matitirhan. At kapag naipaghanda ko na kayo roon ng inyong matitirhan, babalik ako. Ibig sabihin, susunduin tayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo. Nakakasigurado ba tayo na makakasama tayong susunduin? O baka naman mamaya wala ka na? Yung mga laging absent, yung hindi pinagpapahalaga sa Diyos, baka pagbabalik ni Kristo, hindi ka makasama kung binabaliwala mo ang panawagan sa iyo ng Panginoon. Ang hina. Amen? Amen! So have faith in God. The disciples limited perspective because they had lack of faith. Human limitation. Samantalang kasama nila ang Panginoon, kasama nila ang source of life, kasama nila ang source of all blessing, ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya, grasya at buhay, kasama nila. Pero andun yung kanilang di pagsampalataya. Isipin mong sabihan nila ang Panginoon, mas marunong pa sila kay Jesus. Ano sabi nila? Ang sabi nila, paalisin na po ninyo ang mga tao upang makahanap sila ng makakain at matutuluyan sa mga nayon sa paligid. Nasa liblib na lugar po tayo. Walang pananampalataya. Tingnan mo, nabalitaan nyo, bumagsak ang eroplano, Air India. 242 ang sakay, pero yung isang na-survive, ang tinawag niya ay ang Panginoon. Nakatalon siya dun sa exit. Ang upuan niya 11-A number. Nung biglang may umusok na at medyo hindi maganda ang takbo ng eroplano, sumigaw siya. At ang isinigaw niya, ang pangalang higit sa lahat ng pangalan, ang pangalang nagliligtas sa lahat ng tao, pangalan ni Jesucristo.
Pag tayo po ba ay natatakot, nangangamba, ano ba ang sinisigaw natin? Nanay ka po! Nanay ka po! Nung ako po'y nasa Canada noon, nung pauwi na po kami, first time ko sa Canada noon, papunta pa lang pala, nagkakaroon po ng tinatawag na, ano nga yun, yung turbulent ba, yung bumabangga sa mga ulap na parang may ice yun, ano? Yung parang bumabagsak na yung aeroplano, gumaganon, ano? Air pocket ang tawag doon, ano? Pag first time mo, kakabahan ka, matatakot ka. Ang dami natatakot, ako naman tahimik lang. Dahil alam ko, kasama ko ang Panginoon. Nagdadasal ako ng Psalm 91 paulit-ulit. Pero nung pong matindi na yung air pocket na yun, biglang may sumigaw. Lahat na lang na nandoon po, tinatawag ang pangalan ng lahat ng santo, nakalimutan nila ang pangalan ni Kristo. At yung isang matinding tumawag at sumigaw, nakakalungkot. Alam mo kung ano sinigaw? Nung biglang parang babagsak yung aeroplano, ang sinigaw niya, Santa Claus! Si Santa Claus ang tinawag. Pag tinawag natin ang pangalan ni Kristo, ililigtas ka niya, sapagkat siya ang tagapagligtas nating lahat. Nakaligtas yung lalaki. Isa lang yung naligtas sa Air India dahil tinawag niya ang pangalan ni Jesus. Nabasa ko po yung kanyang patutuo. Sabi niya doon, nung siya ini-interview, noong hindi niya alam, akala niya talaga katapusan na niya. Pero may nakita siyang isang matinding itsura. Tsak na ang Diyos yun. Maliwanag niya, hindi makita ang mukha. At dinala siya doon sa pintuan ng exit. Kaya nalaman niya at natanto yung kanyang tatalunan. Kaya pag tayo po ay nanalig at nanampalataya sa Diyos, di ba tandaan nyo, sabi ng Panginoon, ang lahat ng sasampalataya kay Kristo, hindi niya iiwan, hindi niya pababayaan, kasama natin lagi ang Diyos. Hindi tayo matatakot, hindi tayo marangamba. Amen! Dahil pag natakot ka, nangahulugang wala kang pananampalataya. Amen? Yung iba takot na takot. Pagdating ng age 31, naku, wala na ang edad ko sa kalendaryo. Natatakot baka hindi na makapag-asawa. Kaya maraming naging MD. Alam niyo yung MD? Alam niyo po yung MD? Matagal ng dalaga. Masakit po pakinggan kapag sinabi kong matandang dalaga. Kaya marami na pong naging mga MD kasi natakot, nangamba. Samantalang sabi ng Panginoon, kung kayo'y hihingi at tatawag sa akin, kayo'y aking bibigyan at ibibigay ko sa inyo lahat ng inyong hilingin sa aking pangalan. Ibibigay ko sa inyo kahit kayo'y MD na, ay walang imposible sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Amen! Aba, hindi naman masama mag-asawa kahit may edad ka na. Ang tawag doon ay companionship. Ang sarap yata nun. Nung ako'y nasa ibang bansa, nakikita ko, ang susweet nila. Sa mga garden, nag-iihaw-ihaw sila. May edad na silang parehas, pero magka-holding hands sila. Nagkikising sila, hindi sila nahihiya, sapagkat ang pag-ibig ay di tumatanda. Edad lang natin ang tumatanda. Itsura natin minsan tumatanda, lalo na kung tayo'y pabaya sa ating katawan. Kaya sabi ko kanina, kahapon, magpagwapo naman ako. Nagpunta ako sa hairdresser ko doon sa barbers. Nagpa-face, tawag doon? Yung tinatanggal yung ano doon? Ano yung tawag doon? Facial. At nagpa-hair, talagang nakatulog ako. Halos inabot ng hapon na ako doon sa barbershop. Kasi yung edad ko ba namang magsi-70 na? Sabi nung iba, Brother Rex, parang hindi ka pa 70, parang 35 years old. Amen. Alam nyo,
nung bumagsak po yung eroplano ng Air India, mayroon pong na-late ng 20 minutes, isang babaeng dalaga. Pag tayo'y nalilate, minsan naiiwan tayo ng sakyan, naiiwan tayo ng bus, naiiwan tayo ng ating sasakyan, minsan galit na galit tayo. Pero sabi niya, hindi siya nagalit. Bakit? Alam niya ang salita ng Diyos. Romans 8 verse 28. Ang Diyos ay nagmamahal. Sabi, in all things God works for the good, for those who love Him. Ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa kanilang ikabubuti, mga kapatid. Kung na-late man, may purpose si God. Kung mayroong pangyayaring di natin inaasahan, bakit inalaw ng Diyos yun? May dahilan ang Panginoon. Huwag kayong matatakot, huwag kayong magagalit, huwag kayong magagamba, huwag kayong mababalisa. Manalig kayo sa Diyos at siya, ang pangako ng Diyos ay matutupad sa atin. At sasabihin niya, kayo isasama ko sa aking kaharian magpakailan. Amen? Kaya pag po may mga pangyayaring wag po kayong magagalit. Kasi inililigtas tayo ng Diyos. Amen? Huwag yung kay galit na agad, lalo na kung yung mister mo hindi agad dumating ng maaga. Malay mo, ginusto ng Diyos yun dahil kung siya'y nauna, baka masagasaan. Bawat pangyayari, dapat yung lawakan natin yung ating pag-iisip. Lawakan natin yung ating pangunawa. Huwag yun agad sisihan dito, sisihan doon. Sapagat alam natin, in everything happened to us, God has a great purpose. Number 2, hawak sa braso. Di ko nasabi kanina sa inyo, ang number 1, hawak sa baywang. Ngayon, number 2, hawak sa braso, magkaganyan, Hawakan nyo ang braso nyo, magkaganon, para magkalukip-kip. Yan. Pangalawa po na aral, lesson that you need to take home, dalhin nyo, iuwi nyo, is verse 13. Sabi po ng verse 13, ngunit sinabi ni Jesus, nung sabihin ng mga alagad, na pauwiin ang mga tao. Sabi ni Jesus, ngunit sinabi niya, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Kasi ang sabi ng Panginoon, sabi ng mga alagad sa Panginoon, pauwiin nyo na po at makabili sila ng kanilang makakain at matutuluyan. Pero sabi ni Jesus, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Ano kayang reaksyon ng mga alagad? Ay nasa ilang nga sila, wala naman sila dalang pagkain. Ano kayang reaksyon nila? Pagkatapos ang sabi ng Panginoon, sumagot naman ang mga alagad, wala po tayong pagkain. Kundi 5 tinapay at 2 isda. Bibili po ba kami ng pagkain para sa lahat ng tao? Yan po ang sinabi ng mga alagad. So, bakit yun ang sinasabi nila? Nangangatwiran pa sila kay Jesus because wala silang tiwala sa Lord. Pag tayo walang tiwala sa Panginoon Jesucristo, gagawa ka ng mga paraan. Gagawa kang mangutang ng 5-6. Gagawa kang tumaya ng loto. Gagawa kang tumaya sa wedding, mag-aalaga ka ng numero. Pati yung mga verses na sinasabi ng preacher, isusulat mo at yun ang itataya mo. Kapag wala tayong tiwala sa Diyos, gagawa tayo ng paraan para yun ang gawin natin. Mali. Magtiwala. Sabi ng Panginoon sa mga alagad, the second lesson that you need to take home is trust in the Lord with all your heart. Magtiwala tayo sa Diyos ng buong puso. At pag tayo nagtiwala sa Panginoon ng buong puso, yung kailangan mo, alam yun ng Panginoon, darating para sa iyo. Amen! Alam nyo, isa dumarating sa akin ang trials sa ganyan. Pero pag naalala ko, trust in the Lord with all your heart, alam mo, kinabukasan, ando na yung kailangan ko. Every time na mayroon akong dapat
bayaran. Every time mayroon dapat akong kailangan, dumarating ang tulong ng Diyos. Dahil alam naman ng Panginoon kung sino ang nagtitiwala at umaasa sa Kanya. He is all-knowing God. Amen? Lalo na kung may pinag-aaral ka at mahal ang tuition fee, di ba? Pag sa Diyos ka umasa, hindi ka bibiguin. Pag umasa ka sa wedding, mabibigo ka. Pag umasa ka sa tao, mabibigo ka. Umasa ka kay Kristo, umasa ka sa Diyos, hindi ka mabibigo. Darating ang banal na tulong niya. Amen! Amen! And that is the challenge, mga kapatid. Sabi po ng challenge na ito, sabi ng mga alagad, sabi sa mga alagad, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Challenge para sa kanila yon. Halimbawa, wala kang pera at sinabi sa iyo, bayaran mo yung may utang sa atin. Ano challenge yun? Wala akong pambayad. Challenge para sa mga alagad, wala akong hawak na pagkain. Paano ko sila pakakainin? Ayun tanong mo, ang sagot, magtiwala ka sa Diyos, darating ang Kanyang tulong. Amen! Amen! Sapagkat God is the God, the provider. Inaawit natin, Jehovah Jireh, my provider. Siya yung nagpo-provide. Lahat ng kailangan natin. God will supply all our needs according to His riches and glory. Philippians 4:19. Kung may sakit ka at may karamdaman, ano sabi ng Bible? Magtiwala ka sa Kanya ng buong puso. 100%. Exodus chapter 15 verse 26. Pag nagtiwala ka sa Diyos ng buong puso, sabi ni Yahweh, hindi ko ipararana sa inyo ang alinman sakit na pinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Amen. 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 Number 3, Number 1, hawak sa baywang. Number 2, hawak sa braso. Number 3, hawak sa ulo. Nakahawak na kayo sa ulo. Sabi kasi ng Biblia, sino mang mapatungan ng kanilang mga kamay, ang mga may sakit ay gagaling. Kung kayo may nararamdaman, patungan nyo ang ulo nyo ng inyong mga kamay, dahil pinangako yan ng Diyos. Mark chapter 16 from verse 17, the following verses. At sino man anyang mapatungan ng kanilang mga kamay, ang mga may sakit ay gagaling. Gagaling. Gagaling! Amen! So, number 3, believe in miracle. Maniwala kayo sa himala. Sumalagit nawa ang kaluluwa ni Nora Honor na nagsabing walang himala. Yung pelikula niya, walang himala. Hindi ko napanood yung kung ano, bakit nabanggit na walang himala. Kasi, di umano kaya sinabing walang himala, niluluko lang yung mga tao nung yung para bagang yung mga mantatawas na kala mo pinapagaling, akala pinaghimalaan ng Diyos, pero hindi naman himala, sa demonyo yun. Kala nyo yung mantatawas, nagpapagaling, nanluloko lang yun, sa demonyo lahat ng yun. Ako dati nagpagamot sa mantatawas. Tapos nagpahula ako. Sabi, magkano ba pera mo dyan? Sabi ko, akala ko ba manghuhula ka? Di hulaan mo yung pera ko kung magkano yung nasa wallet ko. Hindi niya mahulaan. O sabi ko, ay, sinungaling ka. Sa yapo nun. Di ba? Huwag kayo maniniwala sa mamang huhula. Di totoo yun. Negosyo yun. Amen. Kung talagang sila yung manghuhula, mayaman na sila, milyonaryo na. Dahil mahuhulaan nila yung tatama sa loto at tatama sa wedding. Hindi nga nila mahulaan eh. Diba? Ay, kasinungalingan yan. Panahon ngayon ng fake news. Panahon ngayon ng fake news. Kaya wag agad kayo maniniwala sa mga nandun sa mga social media.
Di totoo yun. So ano sabi ng third lesson? Nakahawa kayo sa ulo nyo, magkaroon ng himala sa inyong buhay. Believe in miracle. The miracle of multiplication. Kung paano naparami ni Kristo ang 5 tinapay at 2 isda. Gusto nyong dumami ang kayamanan nyo, gayahin natin si Kristo. Paano naparami ang 5 tinapay? Paano naparami ang 2 isda? Ito ang sabi ron sa verse 15 and 16. Sabi ron, mga kapatid, makinig kayo. Gayahin po natin ito. Sabi ron, pinaupo nga nila ang lahat ng tao. Kagaya nyo ngayon nakaupo. Pinaupo nila. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Di nasa kamay na ni Jesus. Alam nyo, si Jesus hindi po ordinaryong tao. Si Kristo'y tao at totoong Diyos. Kapag kay Kristo kayo nagbigay, tulad ng binigay nyo kanina, yun ay binhing pararamihin sa inyo ng Panginoon. Ay yung mga kuripot, walang laman yung kanilang sobrang binigay. Mapwera kung talagang walang-wala. Alam naman ng Panginoon yung talagang wala. At yung mayroon na nagkukunwaring wala. Pag tayo mayroon, tapos nagkunwari tayong wala, talagang mawawalan ka. Yung mga tao nagkukunwaring may sakit, pero wala naman sakit, magkakasakit ka talaga. Ba't ganyan ang tingin niya sa akin? Pero yung may sakit at inaming may sakit, pagagalingin ka ni Yahweh El Shaddai. So pinaupo. Nung nakaupo na po sila, binigay kay Jesus ang tinapay at 2 isda. Anong ginawa ni Kristo? Tumingala sa langit. Kayo ba tumitingala sa langit? Kapag walang-wala? Kapag nagigipit? O sa halip na tumingala sa langit, nagmumura, nagagalit? Bakit pa wala? Hindi pa ba dumarating yung Bombay na utangan natin? Di ba pag ang tao gipit na gipit talaga, minsan galit na galit lagi? Wag po. Pag tayo po'y gipit, walang-wala, at wala talagang maasahan, tumingala kayo sa Diyos. Siya po yung makatutulong sa atin. Diyos po ang makatutulong sa atin. Sa lahat ng area ng buhay, ng mga problema at suliranin. Kapag mayroon tayong mga problema, taas mo ang kamay mo pag ano at tumingala ka sa Kanya. At ang ginawa ni Kristo, hindi humingi, nagpasalamat siya sa Diyos. Tayo kasi kapag tumitingala sa langit at tumitingala sa Diyos, nakataas ka ang kamay, pero ang ginagawa natin tayo, puro hingi. Puro hingi. Kaya lahat na ng sinasabi mo, yung paghingi, pingi noon. Lahat na po diba? Samantala, anong ginawa ni Kristo? Nung tumingala siya, nagpasalamat siya sa Diyos. Ang tao ba'y pananampalataya, hindi mo pa natatanggap, pinasasalamatan mo na ang Diyos. Hindi mo pa nare-receive, hindi mo pa tinatanggap, wala pa sa kamay mo, tumitingala ka na at sinasabi mo, Lord, thank you, nasa akin na ang passport at visa ko. Amen? Yung iba hindi makapaniwala, kaya nakatingin lang sa akin. Totoo kaya yan? Ganun mga taong walang pananampalataya Sabi niya, totoo kaya yung pinagsasabihan ni Brother Rex? Maniwala ako dyan. Di ba ganun yung sister? Ano ang inyong isipin at sabihin mangyayari sa atin? Amen? So yun po yun, manalig tayo. Magpasalamat tayo sa Diyos. Si Kristo, nagpasalamat. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Hindi po siya humingi, nagpasalamat. It's a powerful prayer to give thanks unto God. Yung inaawit natin, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Ba? Minsan yung iba, nakalimutang magpasalamat dahil ang madalas na kanyang ginagawa sa kanyang prayer request, puro hingi. Puro hingi. Pingi noon. Pingi noon. Puro hingi, walang pasalamat. Paano kayo magpasalamat sa Diyos?
Sabihin nyo, thanks. Laksan nyo. Giving. Salita ng pasasalamat kasama ang pagbibigay. Thanksgiving. Yung po yun. Yung iba puro salita, thank you Lord, walang giving. Ha? Kaya po yung word na thanksgiving, pasasalamat sa Diyos, kasama yung pagkakaloob sa Panginoon. At tinitiyak kung yun ang ginawa natin, darating ang himala sa atin. And finally, tayo na kayo ba? Sayaw, sayaw. Anong kagalakan ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. Sayaw, sayaw, nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala. Sa gabay ng lingkod niyang pinagpalatas ang kamay. Finally, ako ngayon may bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, sabay-sabay. Finally, ang buhay ko ngayon, siksikiling. Kung may pagsubok, ay hindi alintana. Ako'y punong-puno. Kagalakan sa pagtahak. Finally, ako ngayon malaya na. Finally, magaling na. Ako ngayon ay magaling na. Finally, mayaman na. Finally, yes. Finally, yes. And finally, yes. Sabi nyo, lahat ng sumigaw may bonus kay Lord. Ayan, so finally is take the lesson, put it into practice. Ha? Iuwi ang ating napag-aralan, ang ating aralin, at ito'y isabuhay. Sabi ng verse 17, makinig kayo, verse 17, silang lahat ay nakakain. Kasi hindi pa uso noon ang Sharon. Hindi pa uso noon ang balutin mo ako. Yung iba, pag may kainan, may dalang supot. Hindi pa nakakakain lahat, binalot na. Kaya hindi lahat nakakain. Wala pa po noong ganong ugali. Yun ang tunay na ugali ng mga Kristiyano. Hindi iniisip ang sarili, iniisip ang lahat. Okay lang mag-uwi kung talagang sobra-sobrahan na. Tulad ng pagkatapos lang kumain lahat, ang himala pa, may 12 kaing o bakol na sumobra yung tinapay at isda. Ha? Kanino kaya napunta yun? Yung 12 bakol? Ha? Alam mo kung kanino napunta? Yung nagbigay ng 5 tinapay at 2 isda, hindi naging maramot. Kaya siya ang pinagpala ng Diyos. Kaya ang pagpapala ay kapag tayo natutong magbigay, ibinabalik ng Panginoon ang siksik, liglig at umaapaw. Amen! Alam niyo kung sino yon? Yung bata. Kasi sabi ng mga Panginoon, wala po tayong makakain dito. Mayroon lang po dito isang batang may baon.
Hindi po pinagkait ng bata yung baon niya na 5 tinapay at 2 isda. Kaya ang nagkamit ng sobra-sobrahan siksik-liglig, yung hindi nagkait, ibinigay sa Panginoon ang kanyang baon. Tayo minsan, may sobra pa, pero ayaw pa nating ibigay doon sa nagugutom yung sobra. Gusto mo pang iuwi. Pag uwi mo, panis na, wala nang nakinabang. Pag sobra-sobra ang pagkain natin minsan sa refrigerator, kung kailang bulok na, saka sasabihin mong ibigay doon sa kapitbahay. Pero yung bagong luto pa, hindi ka marunong magbigay. Ganyan talaga ang taong mararamot. Ganyan din ako noon, maramot, bilikoy. Yung kending isang linggo na sigurong hinangata mo, hindi pa ubos at bibig mo. Yung bilikoy, ganun ako kakunat noon. Kayo ba, makukunat pa rin ngayon o hindi na? Ha? Makunat pa po ba kayo? Parang kalamay? Ba't di kayo nasagot? Hindi na. Sabihin nyo, hindi na. Oh, hindi na kasi ako noon, ang kunat ko talaga noon, inaamin ko naman, pero nung tawagin ako ng Panginoon, yung kakunatan ko nawala. Kaya naman noon, dahil sa kakunatan ko, kamukha ko ni Palito, kapangit, payat na payat, ha? Sambulati na raw yung hindi pumiperma. Sabi ko, buti na lang hindi pa uso noon ang ayuda, dahil kung uso ang ayuda, baka nabigyan yung bulati, pumirma tuloy. Di namatay na ako. Di ba, no? So, kailangan po yun. Take this lesson and put it into practice. Huwag tayong maging maramot, i-practice natin kung ang Panginoon nagbigay ng sarili, matuto tayong magbigay. Matuto tayong mapagkaloob sa nangangailangan, lalo na sa gawain ng Panginoon. Yung iyong time, yung iyong panahon, baka naman naglilingkod ka sa Diyos, wala ka naman panahon. Ang unang-una hinihingi ng Diyos, your time. Your talent, baka marunong ka kumanta, hindi ka kumakanta, hindi mo i-offer sa Lord yung pagkanta mo. Your talent, your treasure, yung kayamanan natin, i-offer natin sa Lord. O baka naman ikaw ay antimsong ay nanghihinayang. Huwag mong panghinayangan ang para sa Diyos. Amen? Amen. So this gospel lesson, ito pong pinag-aralan po natin, remind us, nagpapaalala sa atin of the deep, malalim na significance of what we celebrate every Sunday, the Holy Eucharist. Ang pagkain ng ating kaluluwa, ang pagkain na nagbibigay ng kalakasan sa ating buhay. Ha? Yun ang malalim na significance. Sa 5,000 na pakain at sumobra pa, ang Panginoon, pinapakain tayo tuwing Sunday and every day during the Holy Eucharist celebration. At sabi po ron, ha? Of what we celebrate at the Mass during Sunday or even every day, we eat the food for our soul. Amen. Sabi ng Panginoon, do this in memory of me. Gawin nyo ito bilang pag-alala sa akin. Alin yung aalalahanin? Lahat ng ginawa ni Jesus, na tayo kanyang iniligtas, na tayo kanyang pinawalang sala. The highest form of worship and service unto God, dahil si Kristo mismo ang may sabi noon. Taas ang inyong mga kamay at sabihin mo, Panginoon, mahal kita. Kung paanong sinabi mo na hindi mo ako iiwan ni pababayaan, Panginoon, ikaw rin, hindi ko iiwanan, paglilingkuran kita ngayon at magpakailanman. Kung alam ng choir ang kantang Steadfast Love of the Lord Never Ceases, awitin nila. Kung hindi naman, mananahimik lang tayo. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. There are new
new every morning. Dito po kayo tumingin sa taas. Nakapikit ang mga mata. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Pag-ibig mo, O Diyos, ay hindi nagmamaliw. Ang awa mo, Lord, walang kapantay. Ito'y laging sariwa. Bawat umaga, katapatan mo, dakila, tapat ka't dakila. Pag-ibig mo, Lord, pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw. Ang awa mo ay walang kamantay. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y dakila, tapat at dakila. Ito'y laging sariwa, ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y dakila, tapat ka't dakila. Ito'y laging sariwa. Tapat ka't dakila, Panginoon. Taas ang inyong mga kamay. Tapat ka, O Diyos. Tapat ka at dakila, Panginoon. Let's pause for a while. Taas ang kamay natin. Just close your eyes and let's feel the presence of God. Damhin po natin ang presensya ng Diyos. Kung paano sinabi ng banal na aklat, kung paano sinabi ng awit, ang pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa. Baka po ang ating mga pag-ibig kaya di natin nagagawa ang tumpakatamang paglilingkod ay bilasana, hindi po sariwa. Baka po nakalimot na tayo sa ating mga panawagan na ang pag-ibig dapat natin ay tulad ng pag-ibig ni Jesus, laging sariwa, laging maaasahan. Dapat ay tayo ay lalo pang magsumigasig na maglingkod at paglingkuran ang nagpahiram sa atin ng buhay. Na dapat maialay natin ang ating buhay sa lalalabing mga panahon na tayo nandito sa lupa. Dahil hindi naman tayo permanente sa mundong ito. Darating ang panahon, mawawala rin tayo rito. Darating ang panahon, may maiiwan ba tayong legacy o alaala para sa atin na paglilingkod? At yun ang dapat po natin gawin. Tandaan nyo, mahal na mahal tayo ng Panginoon at hindi niya tayo iniiwan kailanman. At dumadaloy na ang kanyang himala sa ating buhay. Damhin nyo ang kanyang mahimalang pagkilos. Damhin nyo ang kanyang mahimalang pagkilos. Come on! Damhin nyo ang kanyang mahimalang pagkilos. At umaasa tayo. Patuloy siyang may ginagawa sa buhay natin. Patuloy siyang may ginagawa. Patuloy. Kilala naman tayong lahat ng Panginoon eh. Alam naman ng Diyos kung anong klaseng tao tayo sa kanyang harapan.
Wala naman tayong maililihim, wala naman tayong maitatago. Lahat ay lantad. Lahat nakikita ng Panginoon. Sabagat siya ng nais ng Lord. Tapat kang Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsamba. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka, O Lord. Sabay-sabay tayong lahat. Katapatan mo, O Lord. Tan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papurit pagsambay, ialay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhati ka. Ipatong natin ngayon ang ating kamay sa ating ulo. Dahil ang Diyos ay mabuti. Ayaw ng Diyos na tayo po'y alipin ng sakit, alipin ng karamdaman. Ayaw ng Diyos, hindi po sa Diyos ang sakit at karamdaman. Ayaw ng Diyos na tayo maalipin ng kasalanan. Ayaw ng Diyos na tayo maalipin ng kabunduhan. Ang gusto ng Diyos tayo maging malaya. At sa pangalan ni Jesucristo ang taga Nazaret, ay aking sinasaklawan at tinataboy sa apoy na impyerno anumang uri ng sakit at karamdaman. Sinasaway ko yan in the name of Jesus Christ. Whatever kind of evil spirit right now, get out! Go! 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 To the lake of fire. In Jesus' name! In Jesus' name! Be healed! Naming Diyos, balutin kami ng banal na dugo at inaangkin namin, Panginoon, hindi na babalik sa amin ang mga masamang espiritong yan. At inaangkin po namin na kaming lahat ay iyong pinalaya at malaya, malayang pumalakpak sa Panginoon kami, malayang sumigaw, malayang magpuri, at malaya sa lahat ng dapat namin gawin para sa iyo. Sabihin nyo ngayon, I am healed. Magaling na ako. Sabihin mo ngayon, I am strong. Malakas na ako. Sabihin mo ngayon, I am good health. Wala akong sakit. At sabihin mo ngayon, I am rich. Mayaman na ako. Sa ngalan ni Jesus. Anong sagot? Amen. Ayan. Dahil may meeting, hindi ko na kayo papatungan, napatungan na kayo ni Lord ng kamay. At yung mga workers, stay. Pagkatapos po dito, mag-stay lang kayo dito. Sandali lang, mga pinakamahaba na yan, mga 30 minutes. Okay? So, huwag kayong mag-aalala. Then, angkinin mo na pag-uwi mo sa bahay, dahil naniniwala kang may himala kang daratnan sa bahay mo. Naniniwala kayo? May himala kayong daratnan sa bahay nyo? Okay, taas ang kamay at tatanggapin nyo po ang bonus. At sasabihin mo ngayon, tunay Panginoon, mahal mo ako. Laksan mo. Okay, 3 beses yan, ha?
May the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father. Father pa lang po, ha? Ama pa lang po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ito na yung bonus nyo. Tanggapin nyo. Sumigaw kayo ng Tunay Panginoon, mahal mo ako. Oh, ito na ang una. Pangalawa. Yung finally, bago ko makalimutan, sa araw po ng Miyerkules, meron po tayong General Assembly, doon po sa Lipa City, doon po sa pag-exit ng Tambo, doon po yun, yung Divina ano yun, Divina Pastora Church, ano po, doon lang po yun, hindi kayo maliligaw. Pag bunga dyan, may Jollibee dyan, doon lang, sa party-party doon. Di ba? Yun lang po yun. Ha? So, ito na po yung panghuli and finally, ito na! God bless you. Stay put yung mga workers.